Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. You let my love go to waste. You're not gonna change. You're not gonna change. No, you don't. I wish I could go back to the start and tell myself that I hold the cards. I don't know. I wish I could say all of the things I want to say, and then you walked away. I don't know. Why do I follow when you lead me nowhere? You take the dark road and maybe I go there. There's a part of me somewhere deep down I still believes. That's why I follow when you leave me nowhere. Yeah. What's with the Queen of Swords in reverse? Nag-heal ka ngayon, balance, no? Or maybe you're in alignment right now. Emosyonal. Ikaw ba tong emosyonal? Ngayon. No, it's not you na hindi mo mapigilan. Hindi ikaw to. It's someone na naka-align sa'yo. Someone na in-align kayo. Na you're in alignment right now. Yes, someone na you're in alignment right now. Hindi niya mapigilan yung emosyon niyo sa'yo. Hindi niya magawang maglagay ng boundary, no, between the two of you. Hindi niya magawang kontrolin yung emosyon niya ng isip niya. Ganon. Na gawing maging matigas yung puso niya sa'yo. Hindi niya na magawang ganon, no? Na gawing matigas yung puso niya sa'yo. Instead, nagiging soft-hearted siya sa'yo. Nagiging emotional, naging sensitive yung feelings siya sa'yo, na-attach. At lumalambot nga yung puso niya sa'yo eh. I-understanding siya eh. And gusto niyang magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa ng taong yan. Oh. With the Ten of Swords here. Kasi possible na wala na yung pain. Nadala ng kung nasaktan man siya. No? Kung may mga nangyari sa inyo na nasaktan siya. O may nasabi ka na nasaktan siya. Nawala na yun. Naka-recover na siya, nag-forgive na siya. And now, you're in alignment right now ng tao na yan. So yan. Ang ini-embody mo ng mga energy ngayon. You let my love go to waste. You're not gonna change. Confident. Self-assured. Parang taas noo ka. Na hindi ka shy type ngayon. Hindi ka shy type. You show your true self with the color blue. Sumisimbolo ng truth. Katotohanan. So, you show your true self. Hindi mo kinakahiya kung ano ka, yung sarili mo. For who you are. How God made you. Proud ka pa sa sarili mo. This is me. Parang gano'n. Why not, diba? You have to be proud of yourself and not feeling insecure sa ibang tao. Kasi you know what, yung insecurities na yan ang pinaglalaroan ng mga sa evil forces. Yan ang ginagamit nila against sa tao. Para makontrol yung isang tao, para ma-restrict, para paglaruan, whatever. Ano pa yung ginagawa nila sa tao na yan. So ano pa? Sa mga taong pinapairal yung insecurities ba?
Pero ikaw, mukhang wala kang insecurities with this card. You're proud of yourself. You're not shy. You're confident or very confident kung ano ka. Ano pa ang in-embody, ang energy mo yan. Oh, balance yung body and mind mo. They are connected. Walang blockage sa energetic field mo. Sa lahat ng chakras mo. Smooth yung flow ng energy. And yung connection ng body and mind mo. Yung emotion mo ma-interpret. Mabilis na ma-interpret ng mind mo. So, yung mind mo ay mabilis na ma-interpret ng emotion mo. Parang ganun din. You are powerful. Parang nagkakaisa yung isip at damdamin mo. Yung katawan at isip mo. They are in one. They are united. Para madaling ma-distribute sa katawan mo yung mga inuutos ng yung gusto ng isipan mo. Ganun ba? They are connected na walang blockage. Na walang blockage or walang clog sa yung energy field, energetic field, or sa yung chakras, or sa yung energy. And full of love. Full of love. Full of love. Para bang madaming transformation. Madami kang transformation na pinagdadaanan with the butterflies here. Let's see. Oo. Para maging stable ka. Para maging ikaw yan ngayon. Madami kang transformation na pinagdadaanan. O pinagdaanan. You know what? Pag ganyan na dumadaan ka sa transformation, ang hirap. Sino naka-experience yan? Lalo na yung madaming transformation na pinagdaanan mo, mahirap yun. To become like this, to be ready, no? To be ready for what? To be ready for what? Kasi nire-ready ka niyan eh. For this, na maging powerful, strong, may authority, ano yun, na may spirit, ano yun, may authority ka spiritually. Para ganun na nga. Para may authority ka spiritually. And para maging mas brave ka inside and out. And strong ka inside and out. You're fearless. And yung hindi nag-hesitate. Yung assertive din. It's color of fire, no? And also yung para bang hindi ka nakaramdam ng takot. Very brave. Ganon. Brave. So brave. And may authority. You don't doubt yourself. So, kung ano yung taglay mong authority spiritually. Ganon ba? Na napaka-strong mo spiritually. Ganon. Na may authority ka pati spiritually. Ganon yung mga yung mga may mga authority spiritually, may mga pinagdadaan na transformation yan. At mahirap siya. Para bang pinapatay yung dating sila, pinapalitan ng bagong sila na. Ganun. Na ilang beses. Na kasi yun sa'yo, no? Ilang beses to. At mahirap to. Mahirap yan. At lalo na't pa ulit-ulit, no? Na may mga transformation na nangyayari sa buhay mo. Hindi lang isa. Hindi lang dalawang transformation. A lot of transformation yung nangyayari sa buhay mo. Na mahirap yan. Parang dumaan ka sa maraming tunnel na madilim. Parang ganon. O parang ilang beses ka na
pinanganak ulit or parang na-rebirth ba? Parang ganun, na-rebirth or dumaan sa transformation nga. Na para bang na katulad sa butterfly, no? From a cocoon into a butterfly and then another cycle na naman, ganon. Na ulit-ulit ka transform, ganon. Hanggang sa naging ganyan ka na. Ano ang next na mangyayari sa inyo ng person na yan na naka-align sa'yo? What will be? Makarecover na sa sadness. Hindi na kayo maging malungkot, hindi na kayo mag-grieve. Makarecover na kayo. Maybe both of you or siya or ikaw man. From sadness, from emotional turmoil. Yung nanghinayang kayo sa mga nawala sa inyo. O kung nawala man yung isa't isa sa inyo. Ganon. Makarecover na kayo kasi ina-align na kayo ngayon. So ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person na yan na naka-align kayo? Mawala na yung pagiging defensive ninyo sa isa't isa. Maybe both of you naging defensive kayo sa isa't isa. Maaaring ikaw din kasi dumaan ka sa transformation. You know what? Mahirap yung dumadaan ka sa transformation. Lalo pa ulit-ulit to. So many times, no? Wala nang magiging guarded sa inyo. So, ibig sabihin, you are ready, no? And you are brave now. Maging brave na kayo na harapin yung mga kinakatakutan nyo. Harapin yung isa't isa. O yung mga fear issues ninyo, mawala na yan. Hindi na kayo makaramdam ng takot. Lalo na ikaw, maging brave enough. So, ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo, kilala ka na ba niyan? Ng person na naka-align sa'yo? Upright ba to? Kilala ka niya? Kilala ka niya? Ano ang kilala ka nga niya, yun. At gusto nga niya ng new beginning, di ba? Ano ang feelings niyan sa'yo ng person na yan na naka-align kayong dalawa? Na you're in alignment right now. Ay, gustong-gusto ka niya. Ikaw ang wish niya talaga na makasama, makapiling, ikaw yung dinidesire niya. Na alam niya maging tunay na masaya siya, fulfilled, happy, pagkasama ka niya. Ikaw yung magbibigay or magdadala ng true happiness, real happiness sa buhay niya. Ano pa? And ano pa ang iniisip ng person na yan na naka-align kayo ngayon? Ano iniisip niya sa'yo? Iniisip ka ba niya ngayon ng person na yan na naka-align kayo? I think oo eh. Oo kasi naka-align kayong dalawa eh. Oo ang sagot, no? So ano iniisip niya ngayon sa'yo ng person na yan na naka-align kayo? Na clouded ang judgment mo? Na ikaw tong clouded, hindi. Na may mga nagka-cloud sa judgment niya. Siya ito na may mga nagka-cloud sa judgment niya because of the deceit and scheme or tricks na ginagawa ng ibang tao. Yes, ng ibang tao sa kanya. That's why nagiging clouded yung mind niya, yung judgment niya. Pag nag-iisip sa'yo, pero iniisip ka niya ngayon. Pero, hindi yan makaka-apekto sa inyong union na mangyaring union sa inyong dalawa.
Dahil this is a divinely guided. And also, for sure, kasi nga, ayun and talagang merong preparation na nangyari sa buhay mo and you're ready for this. And your person is ready for this. At kahit pinapaklouded yung judgment niya, for sure, maliwanagan at maliliwanag yan. Yan, maging klaro at maging klaro yung judgment niyan. No? And para bang dumaan kayo sa divine plan? Tama ba? Dumaan kayo sa divine plan. Oo, dumaan kayo sa divine plan bago mangyari itong na siya sa'yo, mag-offer ng cup of love. Ayan, or proposal, cup of love or proposal, a relationship, o kung ano man yung offer niya sa'yo na talagang galing sa puso niya, no? May pagmamahal, may love, kung nakita niyo, may heart doon sa cup na yon. Doon kanina. Ano ang next na mangyayari sa iyo ng person na naka-align sa'yo? May kikilos na. May magte-take ng action. May makakawala yan, yung person mo. Yung person mo, yes, yung person mo na nakadestin pala yan sa'yo with the wheel of fortune. Yes, yung person mo na yan, makakawala yan sa mga nagpapaklouded sa isipan niya. Mavavanish yan. Ma-ward off yan yung mga nagpapaklouded sa isipan niya. Mga negativities or sinasend ng mga tao. Evil yan sila. Kasi for sure nainggit sa inyong connection. Bakit sila gumagawa ng scheme and deceit sa person mo? Bakit nila pinapaklouded yung judgment ng person mo? Dahil ba nainggit sila sa inyo ng person mo? Yes, dahil nainggit sila sa mangyayaring reunion sa inyo ng person mo. Pag na-reunite kayo, ayaw nila mangyari. Dahil evil sila ng evil. Dahil evil sila ng mga klase ng tao. Kasi kung hindi ka inggitira, wala kang pakialam sa mangyaring reunion or union or relationship or love life ng iba. Kung hindi ka inggitira, kung hindi ka evil. You know what? Yung mga taong gumagawa na ng scheme, deceit, or witchcraft, evil sa relationship ng iba o sa ibang tao dahil lang sa inggit, yan yung sinyalis na evil yung tao na yan. Yan ang totoo. At saan nilalagay ang evil ng mga tao? Directly sa impyerno. Impyerno yan. Kung nakagawa man sila ng scheme, deceit, and evil, lahat yon listed. Lahat yon nakalista. Lahat yon bilang. Lahat yon nakikita. Kahit yung ginagawa nilang pa-clouded din yung isip ng person dahil ayaw nilang mag-reunite kayo dahil nainggit sila, no? Lahat yun, may hatol yun sa kanila. Saan? Sa impyerno. Akala nila basta-basta yung ginagawa nilang injustice sa iba. Na madaan na lang nila sa pakiusap. Na sige sila ka pang harm. Sige sila pang halit dahil sa inggit nila. Delikado kaluluwa ng mga ganong tao. Yung gumagawa ba ng scheme and deceit sa person mo, may impyerno ba talaga agad yung mga yan? Hindi naman agad. Pero sa impyerno ba sila mapupunta? Oo. Bakit sila sa impyerno mapupunta? Dahil
Pero sa tingin ko, pag hindi sila gumawa ng scheme and deceit sa person mo at magbago sila, baka may ano pa sila, mapatawad, no? At hindi sila maimpyerno. Kasi sige sila kapang atake. Kasi sige sila kapang harm. Sige sila gawa ng deceit. Napaka-passionate nila, napaka-foolish nila. May mga ginagawa silang action. No? Hindi lang naiinggit yan. May ginagawa silang mga action. Oh. Katulad niyan, ginagawa nilang clouded yung isipan ng person mo. Gusto lang kontrolin yung buhay ninyo, yung relationship ninyo, yung connection ninyo. Dahil nainggit nga daw eh. See? Pero, until now, ginagawan pa rin nila ng deceit at scheme ng person until now. Until now, oh. They're so goal-driven na gawin yan sa person mo. Oh. Para mapastock yung person mo. Para mapigilan. Ano pang energy mo? Yan. Yan ang ayaw ko din sa mga tao. Yung ugali ng mga tao na mga gumagawa na ng mga harm, deceit, scheme dahil lang sa inggit. Yan talaga. That's a sign of evil. Evil yung tao yan. Gumagawa niya ang klase ng tao. Para sa iba, normal yan. Hindi yan normal. Normal yan sa mga kapwa nilang gano'n ang ginagawa. Pero hindi yan normal. Injustice, unfair yung ginagawa nila. Evil. Ay, ito. Ano ang next na mangyari pa sa inyo ng person mo? Ay, magkakabati kayong dalawa. Oh, mawala na yung conflict between the two of you. Kasi bakit nagkaroon ng conflict, maaring, or kung misunderstanding man yan sa inyo, dahil sa ginawa ng iba, pinaklouded yung isip niya, maaring ikaw din, pinaklouded yung isipin mo. Pero, magkakabati kayong dalawa. Mawala na yung mga ginawa nila sa inyo ng person mo. And mawala na yung boundary, gap, block, hadlang, no, na nilagay nila between the two of you ng person mo para ma-separate kayong dalawa. And you will build a strong bond, a close bond. You will be together, no, na strong ang inyong samahan, matibay yung inyong samahan, yung inyong relationship. You will be more brave, and both of you, lalo na yung person mo, and courageous na pareho kayong dalawa na yung lalapit kayo sa isa't isa o kontakin nyo ng isa't isa, and then mas lalong titibay at titibay yung inyong connection and your relationship. Yung mga inggitira na yan, na gumagawa ng scheme sa inyo, na gumagawa ng deceit sa inyo, makakapal ang mukha ng mga yan. Mga ano yan, mga narcissistic ba? Mga narcissistic. Feeling, mga narcissistic nga eh, feeling napaka-attractive, feeling napaka-good looking, mga, alam niyo, napaka bilib sa sarili. Ganun ang mga narcissistic. At puno ng insecurities. Alam mo yung gandang-ganda sa sarili na wala sa lugar na
na parang na-obsess sa sarili. Ganun yung mga narcissistic eh. Na para bang ang gusto nila ay sila yung angat. Sila yung pinakamaganda. Sila yung pinaka-attractive. Sila, sa kanila, sila ang pinaka-the best. Ganun ang mga narcissistic eh. May mga signs. And they are manipulative also. Kasi, nabilong yan sila sa dark triad. Yung narcissistic na yan. See? May hatol ba agad yan sa mga gumagawa ng scheme and deceit sa person mo? May hatol ba agad yan? Wala pa, hindi pa agad matulan yung mga yan. O karma man lang. Karma ba agad yung mga yan? Yung gumagawa ng deceit at scheme sa person mo? Karma lang. Pero yung hatol, wala pa. Afterlife pa yon. Hindi naman daw agad-agad mapunta yan sa impyerno. Baka, bibilangin pa yung mga kasalanan nila. Pag deserve na sa impyerno din, tapon sa impyerno. Katay na mo, oh my God. So, yan. Mga narcissistic, sus Diyos me. O baka psychopath pa yan. Mga psychopath ba yan? Gumagawa ng scheme and deceit sa person mo. Psychopath pa yan. Psychopath, mga psychopath. Bakit nasabi ko na psychopath, kung natanong kong psychopath? Kasi yung narcissistic ay yan siya eh. Pwede ding psychopath yan siya, no? Na yung narcissistic ay psychopath. Yung taong narcissistic ay pwedeng psychopath din yan siya. Kasi all psychopaths are narcissistic. Lahat ng psychopath ay narcissistic. Pero not all narcissistic are psychopath. Hindi lahat ng narcissistic ay psychopath. Pero lahat ng psychopath ay narcissistic. Ayan. Mga psychopath. Kaya pala, sa impyerno sila mapupunta. Dahil psychopath sila. O mas worse sa abyss. Sa abyss ba sila mapupunta? Doon sa ilalim ng impyerno. Sa abyss pa. Hindi lang sa impyerno, sa taas yung impyerno ng abyss. Kundi sa abyss pa sila mapupunta, mga psychopath yan. Sa ilalim ng impyerno yung abyss. Mas doon, mas nakakatakot daw doon. Takot ng mademonyo doon eh. Sabagay, mademonyo naman yung mga yan eh. Bakit pinapatagalan pa? Bago hatulan yung mga psychopath na ng mga nagpapastak sa person mo. Bakit? Kasi mangyayari pa daw muna to. Yung maano kayo, ma-unite ng person mo, na you will be together. Mangyayari pa daw muna to. So, ibig sabihin, paranasin pa itong mga psychopath na to ng yung pisti ng mga locos. Ganon. Paranasin pa yan sila kasi napakasama nila eh. Yung pisti ng mga locos ba. So, bagay na sa end of times na to, at hindi natin alam, baka bigla na lang darating si Jesus Christ, no? At magkaroon na ng Armageddon o mga kung ano pang mangyayari. Di ba? Ayan. Psychopath yan. Masasamain talaga. Evil yan sila. So, ayan guys. Ano next na mangyayari sa inyo ng person mo?
mag-o-offer ng cup of love o may mag-reach out si person for sure ang mag-reach out dyan. May may mag-i-invest. Ayan. Hindi magtatagumpay ang mga may mag-i-invest yung person mo na yan sa'yo. Pero, hindi magtatagumpay yung mga nagpapa-clouded sa isipan niya, yung mga nag-atake, yung mga nagpapastak sa kanya. Hindi sila magtatagumpay. Talaga bang paabutin ba talaga ng God yan sa yung mga sa yung pistina ng locus ang mga tao, yung mga psychopath na yan, o paabutin talaga yan sila, guys, para para ma-experience nila yon. Oo, para ma-experience nila yun. Mga witches yan, witches na mga witches sila. Mga witches sila na mga psychopath yan. See? Nanggitiras buhay nyo ng person mo sa inyong connection. Kasi kung hindi masama na klase ng tao, walang pakialam yan, hindi manghalit. Hindi gagawa ng scheme and deceit yan sa inyong relationship. Ganun lang yan. Dahil lang sa inggit nga Kung matino ang utak ng mga yan, kung mabuti na klase ng mga tao yan, hindi may alam yan. Dahil lang sa inggit, hindi mga yan. Tingnan nyo, hindi talaga makatwiran yung mga baloktot yan sila. Napaka-unfair, unjust ng mga yan. Puro injustice ginagawa ng mga yan. Kaya abyss talaga ang puntahan nila Abyss. Abyss din pa sila ng locus. Afterlife, abyss pa ang puntahan nila. Abyss daw. Kanina pa yan. Sa abyss. Kasi galit na galit ang God sa kanila. Dahil napakasama nila. Napaka-evil nila. Galit na galit kasi ang God sa kanila. Dahil napaka-evil nila. Napakasama nila. Para sa tao na mga ganyan ang gawain din. Para sa kanila, normal na lang yan. Yung mangharm, yung gagawa ng deceit, scheme, and evil, and kung ano pa, plots sa mataong kinanggitan nila. Normal na lang daw yan sa kanila. Lahat naman daw gumagawa ng ganyan. Hindi po lahat ay gumagawa ng ganyan. Baka pagbata pa na hindi pa niya naintindihan yung tama sa mali. Oo. No? Pero, pag nakakaintindi na mature na mag-isip, ay, pag nasa tamang edad na, ay, hindi mo na marason yan. Yung ganyan, di ba? Hindi na mairason yan. Yung ganoon, kasi you're aware kung anong tama sa mali. Imposible namang hindi alam ng tao yung tama sa mali. Yung mga psychopath na yan, alam nila yan na masama ang mamanipula, masama ang mangharm dahil lang sa nainggit sila, gumawa ng deceit dahil sa nainggit sila. Alam nila yan na masama yan. Kaso lang, yun ang gusto nila tuwang-tuwa sila sa pangharm. Yun ang pinapairal nila inggit. Pangharm. Naging parasite sila sa society. They live a parasitic lifestyle. Ganun yun. Yung akala nila okay lang. Patawad sila ng Diyos. Okay lang kasi God is love daw. Kasi si Jesus Christ daw, maunawain, mahabagin. So kahit gagawa daw sila ng mga evil, injustice, ay masasave pa rin daw sila. Papatawad pa rin daw sila. Pero yun pala galit na yung God sa kanila. At sa abyss pa sila ilalagay. Kung mga false prophet yung babasa dito o magka-guide, sabihin niyan, sige lang, gawa lang kayo ng gawa ng madami ang makapasok sa langit.
Sabi ng mga false prophet. Pero anong teaching Jesus Christ? A very few lang yung nakapasok sa langit. Kasi yun ang totoo. Pag false prophet, more on komportable sa pakiramdam. Sa pandinig yung mga sasabihin nila. Hindi strict, hindi mahigpit. Yun ang mga sign. So, ayan. Pero ito, galit na ang God sa kaivilan, kasamaan. Kaya paabutin talaga sila sa yung pipisti ng mga locos. Locos, guys. Mga demonyo galing sa abyss yan. At saan pa sila lalagay? Sa abyss pa. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.